Hello and welcome. So this will be the start of our midterms. No? So first topic for the midterms is the direction of lines. Yan. So doon sa prelim pinag-usapan natin yung mga pagkuha nung lens, no, in different methods ng pagkuha ng lens, tapos yung pag-compute ng mga errors and yung iba pang mga statistical terms and processes na ginagawa natin to be able to interpret yung value or yung data na nakuha natin, no, kung maganda ba sila or hindi, 'di ba, using the standard deviation and others. And so dun naka-focus yung prelim natin, no. So sa midterms naman ang pag-uusapan naman natin is mga directions and the traverse, no. Pagsasamahin na natin yung direction at yung mga lens, no, para may apply natin sa isang actual surveying project. Yeah, so today we will discuss the direction of lines. Yeah, so the direction of lines are given by the angles. Yan, so kapag angles, dalawa pinag-uusapan natin dyan. Now, we have the horizontal and we have the vertical. Now, yung mga pinag-uusapan natin doon sa prelim, those are mostly vertical angles, okay? Or the angle from the horizontal line. Okay, so for example, class, yung angle of elevation, itong theta, or minsan gamit natin dito, 'di ba, alpha, minsan theta. So depende sa problem. Okay, pero anyway, angle from the horizontal. Okay, ang tawag diyan ay vertical angle. So, sir, bakit ganun? Horizontal tas naging vertical. Okay, ibig sabihin na angle from the horizontal is mineasure mo siya from the horizontal. If it is measured from the horizontal, then it is existing on the vertical plane. Okay, paano yung vertical plane, sir? Yun yung naka-side view ka. Okay, kapag ka naka-side view ka, di ba nakikita mo, yung angle, kapag ka inangat mo yung line of sight mo, nandun yun sa vertical plane kasi umangat baba eh. Okay, tumaas baba yung line of sight mo. Okay? Vertical angles ang tawag dyan. Kapag ka horizontal angles, yun naman yung angles na nakikita mo sa top view. Okay? Kapag ka sa finals, more on dun naman yung pag-uusapan natin, no? Horizontal angles. Horizontal angles naman are measured from the reference, no? Kadalasan yan ay from the meridian. Okay, so kapag katingin naman sa top view yung mapa, makikita mo yung mga lines doon. Yan, so yung angle na makikreate ng mga lines from the, kunyari, itong line na ito. Yan, yung makikreate na angle niyan from the reference line, which is commonly yung north-south line. Yan, ang tawag dito is the horizontal angle. Okay, horizontal. Kasi nandun siya sa horizontal plane, no? Yan yung nakikita mo kapag nasa top view ka. Okay? Yan magkaiba yung horizontal angle sa angle from the horizontal. Kasi yung angle from the horizontal ay vertical angle. Okay? Vertical angle siya, no? Nandun siya sa vertical plane. Eh sir, paano naman yung angle from the vertical? Yung zenith, paano naman yun? Vertical angle din yun. Kasi, ayan, no? Yung zenith angle, class, ito yun, no? Di ba? This is also existing on the vertical plane. Kumbaga, ito yung mga angle na nakikita mo sa side view. Kapag nasa side view mo siya nakikita, zenith angle is also a vertical angle. Okay? Angle from the vertical is still vertical. Okay, vertical angle, no? So, clarify lang, no? Kapag hindi mo masyado na-gets, ulit-ulitin mo lang itong part na ito, no? Mag-gets mo din siya. Pero kung hindi mo talaga, kunyari, medyo magulo talaga, ayan, you are free to ask, no? For clarifications. Pero hopefully, na-imagine naman. Okay, anyway, kapag ka nagde-determine tayo ng mga directions, ayan, so ang ginagamit natin as a means to show direction is the angles, no? Angles. By angles, dalawa yung angle na mini-measure natin, no? We have the azimuth and we have the bearing. Okay, so mamaya pag-usapan natin azimuth and bearing. Ngayon, yung angles muna. Okay, ito yung mga angles. So we have different systems to present the angles. And so we have the sexagesimal or the English. Ito yung pinaka-common, no, in degree mean seconds. Yan. So yung grads naman is French or centesimal. Yan. Tapos meron tayong SI, yun yung rad. Kapag ka rad ang ating unit that is in SI system. Tapos angular mils naman, yan naman ay ang unit niya ay milliradians. Okay, to understand the uh, connection or the relation between the different systems, okay, we have to understand that lahat ng itong system na to ay nakabase sa isang revolution or isang bilog. Ang isang bilog, kapag ang pinag-uusapan natin ay English system, okay, hinati nila yan into 360 pieces. Okay, etong isang piece na to, kumbaga imagine mo isa siyang malaking pizza, no. Yan. Hatiin mo siya into 360. Yung angle ng bawat slice, yun ay 1 degree. Ganun sa English.
Yung sa French naman, ang ginawa nila, yung isang slice ng pizza, or yung isang buong pizza, hinati naman nila into 400. Okay, ang unit naman nun ay gradients. So, isang slice nila, hinati sa 400, yung isang buo, hinati nila sa 400. Yung angle ng isang slice, syempre, obviously, hindi ganyang kalaki yun, no? Ano lang, mahirap kasi syempre ihatiin ng 400 yan, no? Maliit lang kasi figure natin. Okay, anyway, and yun nga, yung isang buong bilog, hinati nila into 400 parts. Okay, yung isang part na yun, ang tawag doon ay gradients. Okay, yung sa SI, ang ginawa nila, ano yan, no? So, ito naman yung sa math part, no? So, ratio yan, eh, no? Itong buong to, ayan. So, yung nasa labas na length na yan, okay, itong length na itong bilog na ito, kaya ang tawag yan ay circumference. And the ratio of the circumference from the radius ay equal to 2 pi. Okay, palaging ganyan, no? Palaging ganyan. Kung sa diameter naman na pag-uusapan natin, okay, the circumference over the diameter, ang ratio niyan ay pi. Okay, so, ano yan eh, palaging ganun eh, no? Yung length ng circumference, kapag ka-divide mo ng diameter niya, the value is always pi. Okay, so if we will try to define pi, okay, so pi is basically the ratio of the circumference of the circle over its diameter, no? And so, ganun siya, no? And so, kapag ka nagsusulat tayo ng units in international system, ang unit natin is in gradients, no? In radians pala, in radians. Yung mayroong mga pi, or basically yung mga unitless. Halimbawa, class, kapag ka-angle yung hinahanap, kunyari, 4. Binigyan ka ng angle na 4, tapos hindi binigay kung degree, radian, or milliradian. No? Pag hindi sinabi, that is assumed to be in rad. Okay, whether you write radians or not, it is assumed to be radians, no? Palaging ganun. And kapag ka nakita ka na angle na unitless, that is in radians. Be careful, no? Baka mamaya sa exam na malimutan yung unit, no? Kapag walang unit, assume it as in radians, no? Hindi in degrees, radians. Yan, angular mills naman, ano naman to, no? Yung isang buong bilog ulit, katulad kanina, no? Hinati naman nila into 6,400 parts. Okay, so kanina 360 degrees, ngayon, tapos kanina din 400 grads, ngayon 6,400 parts naman, no? And kapag ka 604,000 parts, kapag 6,400 parts mo naman dinivide yung isang buong circle o isang buong revolution, okay, ang unit naman nun ay in mils, no? So mamaya may practice tayo for conversion of the units. Kasi syempre sa exam, expect mo magko-convert ka ng units diyan, no? Yan, so the direction of a line is defined by a horizontal angle between the line and an arbitrary chosen reference called a meridian. Yan, so yung meridian yung reference natin, tapos dun natin minimeasure yung direction ng line, no? So ang meridian ay yung tinatawag natin na north-south line. Okay, so yung line na nakikreate ayan, kung ito yung gitna ng Earth, di ba, yung equator, okay, north-south line, itong line na to, dito natin binibase yung direction of lines. Okay, so kunyari ito yung line class, meron kang angle dito. Okay, kunyari alpha yung gamitin nating variable. Okay, yan. So itong horizontal angle na ito yung mini-measure natin, tapos masabi natin yung angle. Okay, so before we proceed to the measurements, syempre define muna natin ano ba yung reference na ginagamit natin. Okay, so for the meridians, we have 4 types. We have the geographic or true, we have the magnetic, grid, and the assumed. Okay, so geographic plus, ito yung actual north-south pole. Okay, so yung north pole tsaka south pole, kapag kinonect mo yon, yung actual yan, dun yung geographic or yung true meridian. Okay, yung magnetic meridian naman, ito naman yung line na nagagawa kapag kakinonect mo yung north magnetic pole at yung south magnetic pole. Okay? Yan, kasi makikita mo sa figure that the north-south of the geographic and the north-south of the magnetic is hindi magka-align. Okay, so hindi siya parallel. Okay, so hindi nga parallel, no? And yan, hindi sila nag-occur, no? Yung magnetic north ay hindi in the same position as the true north. Okay? Yan. So, yung grid meridian naman, may figure din tayo dyan. So, basically, ito yung mga meridian na nakikita mo sa mga mapa-mapa. Yan.
Yung assumed naman ay from the word itself, no, assume, kumbaga katulad ng katulad ng sa backside, 'di ba? Yung backside, sa benchmark pala, no, we have the permanent and we have the temporary, no. Kapag hindi ka concerned in the actual elevation, pwede na yung temporary, no. Kunyari, difference lang naman ang kailangan mo kunin. So, pwede na yung temporary. Kasi computation naman, nakakancel naman yung actual elevation, no, if difference lang naman yung kailangan. Okay, pero pagka actual elevation, kailangan yung actual, no, permanent benchmark. Okay, so ganun sa leveling, no. Kapag ka direction of lines naman, yan, kapag ka hindi ka concerned sa actual direction, okay, pwede ka na mag-assume. Kasi kunyari, magta-traverse ka lang, no. Yan, so, kung kailangan mo lang kunin yung mga interior angle, mga ganyan-ganyan, okay, you have to get or you have to get a reference, no. So, kapag ka hindi ka concerned sa actual direction, pwede na i-assume, no, for computation purposes lang, no, sa mga area and others, no. Yan, i-assume mo na lang yung reference mo. Okay? Mas ma-visualize mo to kapag may sample problem na tayo, no? And so for the geographic meridian class, this is the meridian created by the north-south line, no? The actual north-south line. Okay, geographic, ito yung sa kumbaga sa mundo, ito yung talagang north and south pole, no? Okay? And so alam mo class, 'di ba, kung i-exercise natin that the earth is medyo oblate spheroid, no? Or actually oblate spheroid nga talaga yung tawag doon sa shape niya. Medyo ganyan, no? Ibig sabihin ng oblate spheroid is siya, no? Medyo oblong pero mukha siyang sphere, kaya oblate spheroid, no? Sphere siya na medyo oblong. Ganun. Okay, anyway, and so terminologies lang naman, no? So half sphere, half oblong, parang ganun yung ibig niya sabihin, no, in layman's term. Now class, yung part ng flat part dito, tsaka ito yung north-south line natin. Okay? North-south line. North Pole tsaka South Pole. This is your North Pole, this is your South Pole. Pag connect mo yan, yung actual na yan, okay, ang tawag dyan is the geographic meridian. No? Geographic, geodetic, or true, pare-parehas lang yan. No? Yan. So, tatlo yung tawag sa kanya. No? Geographic, geodetic, true, pare-parehas lang yan. Okay, kasi magkakaiba ng reference. No? So, yan, pare-parehas lang tinutukoy nun. Yung magnetic north naman and magnetic south, ito naman yung north and south pole from yung natin, no, magnetic field naman natin. Yan, pagka kinonect naman natin yung magnetic north tsaka magnetic south, ang mga create naman natin na line is the magnetic meridian, no? Yan, so kapag ka nagme-measure tayo using our compass, yan, kapag ka nagko-compass tayo, di ba, yung ginagamit natin para malaman yung true tsaka, yung north tsaka south, no? Yan, so ang mga measurement na nakuha natin is with respect to the magnetic meridian, no? And so, ang ginagawa natin, kapag ka actual, no? Ginagawa natin, pagka kinuha na natin yung mga directions, kino-correct pa natin, no? May mga corrections pa tayo doon kasi nga, yung actual na nakukuha natin is with respect to the magnetic meridian. And so, alam natin na magnetic meridian is not parallel to the actual meridian, no? Or geographic or true or geodetic meridian, no? Hindi sila parallel, so we have to do some corrections, no? Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na discussion. So grid meridian naman, ito naman yung meridian na ma-create kapag tiningnan mo yung mapa. Okay, in actual yung globe, ito yung itsura nun, no? Ayan. Pero kunyari, if you will try to choose this part, tapos titingnan mo siya sa mapa, makikita mo yung mapa, may guhit-guhit na paganan. Okay, if you will use those lines, ang tawag doon ay grid meridian, no? So, ayan. Grid meridian tawag yan. Assumed meridian naman is established by merely assigning any arbitrary direction. So, kunyari, no, hindi ka concerned sa actual direction, pero kunyari, ito lang, no. Kunyari, gusto mong i-compute yung area nito. Now, to compute that area, syempre, kailangan mo makuha yung mga angles, di ba? Yung mga interior angles, ganan. Okay. Ngayon, hindi mo makukuha yung mga interior angles kung hindi mo alam kung saan ka magre-reference, di ba? So, ang kadalasan ginagawa niya, nagsiset ka lang ng isang line, okay, not necessarily going to the north, and pero basta maglagay ka lang ng kahit anong line, tapos from that, okay, kunyari, ito yung direction na pinili ko, and from that, pipiliin mo yung, or rather, i-record mo yung mga angle measured from that direction. Okay, tapos nun, i-record mo na, tapos you will do computations para makuha yung mga data na gusto mo. No? Commonly, ang kinukuha din dyan is mga area and others. Okay, yung computation ng area, pag-uusapan din natin yan within this midterm topic. Yan, so kapag may mga meridian, syempre may mga kanya-kanyang north. No? So basically, kung i-summarize natin itong slide na to, class,
ito lang yung mga north ng mga meridians natin, no? So, yung true meridian, syempre, true north, di ba? Magnetic meridian, magnetic north. Ayan. Grid meridian, grid north. Assume meridian, assume north. No? So, ganun lang. Huwag na nating kakomplikaduhin. Yan. So, first na ginagamit natin to determine the direction of line is the bearing. No? Bearing yung ginagamit natin. Bearings are acute horizontal angles between the reference meridian and the line. So, suppose class, this is your line, line OA. Kasi nanggaling siya sa O, nagtapos siya sa A. Okay, line OA. Okay, the bearing of line OA is north 70 degrees east. Okay, pwede mo siyang basahin na ganun. Or, in more proper term, ang pagbasa dyan is east 70 degrees north. Or, pwede mo sabihin ganito, ano? 70 degrees east of north. Ganun siya binabasa, ano? And so, 70 degrees east of north. Paano yun kapag tinagalog natin? Paano siya binabasa pag Tagalog? Pag Tagalog tuloy. Sige, try natin Tagalog. Pag Tagalog, ano yan, no? 70 degrees, ano yun? East, silangan, okay? 70 degrees, silangan ng hilaga. Parang ganun, no? Or kung kaliwa kanan, siguro, kunyari, ito yung kanan, no? Ito yung kaliwa. Okay, pwede mo sabihin na 70 degrees kanan nung taas. Kaya ganun, no? East of north. Kanan nung taas. Para mas madali ma-imagine, no? Ganun siya. 70 degrees east of north. Nasa kanan nung taas. And makikita mo, dito siya ni-reference sa taas, tapos papunta siya sa kanan. So, kanan ng taas. Okay, east of north. Yun yung proper way. Pero, ayan, kapag sa mga discussion, kadalasan kasi binabasa nila yan as ganito na lang, no? North 70 degrees east. Kasi nakakabulol yung isa, no? Pero in proper way, pagbabasahin natin to, this is 70 degrees east of north. Okay, ganun siya binabasa, no? Kasi malay mo, may mga worded problems. Sabihin doon sa worded problems, 70 degrees east of north. Paano mo isusulat yun? Kasi baka ganito gawin mo. No? Iba yan. Iba ibig sabihin yan. Okay, anyway. And so, daming siyang sabi. Okay, anyway, try natin yung B. B naman is east of south, 35 degrees, no? So, 35 degrees east of south. Okay? Or kung gusto nating basahin na madali, south 35 degrees east. Ganun na lang, no? Ganun naman nila binabasa kadalasan eh, pero yung proper, yung east of south. Okay. And so, yung ano naman, yung sa C, this is 55 degrees west of south. Yung D naman, this is 30 degrees west of north. Okay, ganun binabasa yung mga bearings. Okay, so to summarize this, class, bearings are always measured from the vertical line. At least in this case, ito yung nakikita mo vertical line, no? Para mas madali natin i-describe. Or kung tawag dito, kung more proper term, we are measuring this from the north-south line or the meridian. Okay, ganun siya, no? Ayan. Bearings always measured, and bearings are always acute, meaning it is always less than 90 degrees. No, kapag nakakita ka ng bearing na greater than 90, so magpapalit ka ng reference. So for example, class, nakuha mo 95 degrees east of south. Kapag kaganyan, hindi na pwede yan kasi kapag 95 degrees east of south, nandito na yan. Sobra na siya. So this is 90. This is 5 degrees. Okay, hindi na proper na tawagin siya na east of south. Okay, ang tawag na dito is 85 degrees east of north. Kasi ito na dapat yung reference niya, no? From the north na dapat. Okay, so this is 85 degrees. Take note lang, no? And so, baka magkaroon ng problema sa technical definitions. And so next naman are azimuths. And so azimuths are horizontal angles measured clockwise, no, from any reference meridian. So kanina
Katulad din nung last time, yung kanina, measure din, no, from the meridian, no, north-south line. Ang azimuth naman, class, kapag ito pinipresent natin, isa lang ang reference nito, no? Pwedeng lahat ay from the north or pwedeng lahat ay from the south. Okay? Yung kanina, mga bearing, pwede mo i-measure clockwise or counterclockwise, katulad no sa, di ba? Kanina, yung sa, north, yung sa east of north, di ba, nakita mo? Yung east of north, pa-clockwise. Yung west of north, counterclockwise. Okay, ganun sa bearing. Pero kapag ka-azimuth, class, it is always in clockwise. Okay, it is always in clockwise. Yan, so clockwise, tapos yung reference mo, isa lang pwede. Kung yung isang data mo ay from the north, dapat lahat from the north. Kung isang data mo ay from the south, dapat lahat ay from the south. Okay, so since merong mga problema dito, kunyari yun nga, paano kapag hindi sinabi ko ano yung reference? Okay. Kapag hindi sinabi yung reference, it is, and ang gagawin natin, we will assume that the measurements are measured from the north. Okay, from the north. Okay, mamaya may sabihin pa ako dyan, pero anyway. To avoid confusion, sabi nga natin, di ba, azimuths are measured from all north or from all south. Okay, so, and observe from either north or south towards east or west. Okay, so, ibig sabihin, kung from the north, because, kunyari, ito yung sample, kung from the north, papuntang east or west. Okay, ito papuntang west, ito. Ito naman, from the north, papuntang east. Okay, ganun yung mga azimuth, no? And always clockwise, no? Always clockwise. Now, to avoid confusion, it is necessary to state in the field notes what reference meridian applies for the azimuths and whether they are observed from the north or south. Okay, so pag-usapan natin yon yung mga references, no? Or yung default. Okay. Plus, nung ako'y nag-aaral, yung prof namin noon medyo parang around, basta medyo na siya. Medyo, ba? Mga 40s, mga ganun siya, no? Okay. Ang turo niya sa amin, class, is that the azimuths are measured from the south. Okay? Ganoon yung turo niya sa amin. So, nung nag-aaral ako ng college, so, ang alam ko, kapag hindi sinabi yung azimuth, kunyari, binigyan ka lang azimuth, kunyari, azimuth 110 degrees, okay, 110 degrees, that is measured from the south kasi hindi sinabi. Ay, ganoon, no? Ganoon yung turo sa amin dati. Now, nung nagtuturo na ako, class, ang nangyari, nagtaka ako, bakit parang iba yung turo, no? Iba yung turo kasi ngayon, yung tinuturo na ngayon sa school is that the azimuths, when not stated, are measured from the north. Okay, from the north. Kumbaga, iba dun sa turo na, iba yung turo sa amin, no? Iba yung turo sa amin, iba yung turo ngayon. So, nag-research ako, and yun nga, sabi sa book is that if not stated, syempre, mas kung pipili ka nga naman, mas obvious na north ang pipiliin mo, di ba? Kasi, kumbaga, north di ba? So, doon may re-reference yung mo. Okay, sabi doon sa book, yun yung default north daw. Okay, so yun, dumating yung point na sabi ko, bakit nga ba south yung tinuro sa amin? And so, till now, hindi ko pa rin alam kung bakit south yung yung ginagamit na default reference ng mga mas matatandang engineer, no? So, yun yung gamit nila. Hindi na na-explain sa amin kung bakit south ang gamit nila. Okay, so, ewan. So, siguro kung i-research mo, tapos ma-figure out mo, then you can share to the class. Okay, pero if not, then okay lang. Okay, so lang, no? Kumbaga, ino-open ko lang yung possibility na baka iba yung default doon sa sa biglang, kunyari, may makausap ka lang na ibang engineer, no? Uy, di ba, pag azimuth from the south. Okay. Ino-open ko lang yung yung possibility na baka from the south nga siya. Kasi nga, dalawa yung alam natin, no? Pwedeng north, south, depende sa reference mo kung ano yung default, no? Okay, anyway, sinabi ko lang yung yung turo sa amin dati. Ang turo sa amin dati, ang default ay from the south. Pero, for the purpose of this discussion, since north yung nakalagay sa book, north yung susundin natin. Okay? North yung susundin natin. Okay, by the way, no, yung dati nagre-review na ako for the board exam nung mag-take na ako ng board last year, 2019. Yan, so yung nagtuturo sa amin, nag-take siya ng board exam 2001. May, siya yung top 1 nung May. Okay, so from the buong history ng Philippines, no, siya yung pinakamataas na ratings. Rating niya is 98.5. Yes, one mistake doon sa board exam, one mistake.
Yan. Siya yung nagturo sa amin ng surveying, kaya medyo ako sa surveying, no? Kumbaga, very passionate ako about surveying kasi magaling yung naging prof ko noon, no? And nung diniscuss namin itong direction of lines, ang turo niya sa amin din is from the south, ang reference ng azimuth if not given. South yung gamit niya, no? So, hindi ko alam kung dahil sa generation problems lang or what. Ewan. Pero yung mga dating mga engineer, ang gamit nila ay from the south. Okay, from the south. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay from the north since yun yung sinasabi sa book. Okay, inopen ko lang yung possibility na baka from the south lang. Baka from the south talaga. Okay, anyway, and so, ganito lang, no? Commercial. And so, baka lang ma-encounter nyo lang from the south. Okay, pero tayo from the north tayo. Yung sabi sa book. Now, class, try natin i-practice mag-convert ng mga units. Okay, sexagesimal, convert natin sa centesimal, SI, and angular mil. Okay? Yan, class, pag-usapan natin dito, unit analysis. Okay, so sobrang helpful nito if hindi pa tinuro sa chem or sa physics nyo, unit analysis, no? Yan, so kung may natutunan ako na pinaka magandang bagay sa chemistry, okay, yun yung unit analysis. Yan, kasi sobrang helpful nito kahit hanggang sa pag-graduate mo na, no? Unit analysis. Okay, paano yun? Basta alam mo yung ratio ng dalawang values, okay, class, kaya mo i-convert yan, no? Kunyari, 36 degrees. Kung gusto mo siya i-convert into gradients, okay, ganito gagawin mo, no? I-ratio natin, okay? Yung isang bilog, okay, ilang gradients yun? Napag-usapan natin kanina. Yung isang bilog, that is 400 gradients, no? 400 parts in gradients. Ngayon, class, ang kailangan mo i-cancel na unit ay degrees. So, kailangan yung denominator mo is in degrees. And sabi natin, yung isang buong bilog, equal yan sa 400 gradients, equal din yan sa 360 degrees. Okay lang? Yan. So, kapag ka-convert natin yan, ang makukuha mong value is 40 grad. Okay? Paano naman yung SI? 36 degrees. Okay? Ang SI, ang unit niyan ay rad. Yun yung mga may pi. Okay? Sabi natin, ano yung katumbas na isang bilog? 2 pi. Diba? 2 pi. Over. Okay? Ang ika-cancel mong unit ay in degrees. So, 360 degrees. Okay, so ang mangyayari niyan, 2 pi over 10. So, ang mangyayari ay pi over 5. So, that is the answer. Okay, paano yung angular mil? So, that is 36 degrees. Ilang mils? Ang isang bilog, that is 3,600. Sorry. 6,400. 6,400 mils. Over, ang isang bilog, 360 degrees. Okay, so you have 640 mils. Okay, so ganyan lang siya. Yan, try natin yung second, no? So, we have the centesimal. Sabi dito, we have 100 radians, 100 grad. Okay, let us try to convert it into degrees. Okay, so kapag gagawin mo siyang degrees, dapat yung numerator ay in degrees. Okay, so convert natin, no? I-ratio natin siya with respect to isang bilog. Okay, yung isang bilog ay equal to 360 degrees. Equal din yan sa 400 radians. If you will simplify that one, you will have here 90 degrees. Ano naman yung sa SI? 100 grad. 2 pi over 400 grad. Ay, sorry. Anyway, and so, mangyari dyan, magiging pi over 2. Okay, pi over 2. 100 grad. Convert mo into angular mils, that is 6,400 mils over 400
grad. Yan, so kapag sinimplify mo yan, that will be 1,600 mils. Ulit-ulit lang, no? So, try mo na lang yung iba. Practice mo na lang. So, may sagot naman dito. Okay, practice mo na lang. Okay, so anyway, no? So, ang tawag doon ay dimensional analysis, no? Ina-analyze mo yung units, no? Para makuha mo yung tamang sagot in its correct units. Yan, so, ito na yung kasunod. Yan. Tapos, ayan. Okay, so try mo na lang sa calculus mo, no? For your practice. Now, class, ito naman, no, pag-usapan natin, ito ay example ng isang traverse. Okay, so next meetings pag-uusapan natin, ano ba yung traverse? Okay, pero yan, siguro to give you an introduction, yan, traverse are lines that are connected, no? Yung lines, may directions. Okay? Kapag may directions yan, ang tawag yan ay traverse. Okay, so kapag traverse, we have two types of traverse. We have the open and the closed. Open traverse, ganito yung itsura, no? So, kumbaga, hindi nagko-close. Kumbaga, yung pinagmulan mo, hindi ka doon nag-end. If ganito naman yung itsura, kung saan ka nagsimula, doon ka nag-end, ang tawag dito ay closed traverse. Okay, so ayan. Two types of traverse, open and closed. Okay, so itong sinasolve natin ay isang closed traverse. Okay, so now, ang ginawa niya, kinuha niya yung bearing, okay, kinuha niya yung bearing ng line AB. Given ka ng bearing, given ka ng mga interior angles, okay, so ito yung mga interior angles. Ang kailangan nating hanapin is the forward bearing of the sides of the given traverse. Okay, forward bearing. Ano yung mga forward bearing, class? Okay, forward bearings are those bearings that are going forward. Kaya nga forward eh. Okay, kunyari ganito yan. Kung sa A ka nagsimula, obviously, hindi mo naman papangalanan ng A yan kung hindi ka doon nagsimula, di ba? Okay, so ito yung origin. And ang forward bearing ay itong mga bearings na ito. Ano? So ito yung unang forward bearing. This is bearing AB. Ito kasi medyo nagparallel ng unti eh. Anyway, itong bearing na ito, class, this is bearing BC. This bearing is bearing CD. This bearing is bearing DE. Okay, basta mga forward. Paano naman yung mga backward, class? Ito yung backward. Ito. BA. Ito. Hindi kita dito eh. Okay, anyway. And, ito. DC. Pabalik eh. Diba? From D papunta sa C, back bearing yan. No? Itong bearing na ito, this is back bearing. No? Back bearing DC. Kasi pabalik. Okay? Yan. Sige, last sample. Ito. Class, ito back. Ito forward. Okay. Forward. Back. Back kasi pabalik. Forward kasi pa-forward, papunta. Okay? Yan. So, ang pinapahanap lang sa atin dito is the forward bearing of the sides. Okay, so, knowing those angles na given sa atin, let us try to compute for the individual forward bearings. And so, class, ang gagawin dito is, first, you have to draw even if you already have the figure. Okay, first siguro na lesson na share ko is that never trust the figure. Okay? Never trust the figure. I-drawing mo siya on your own. Okay, katulad nito. Ito, try natin i-draw, no? Class, ito, yung sa forward bearing ng AB, given na, so hindi na natin siya i-compute. Ang i-compute na lang natin is BC, CD, DE, EF, and FA. So, yun yung makakompute natin, no? Class, kahit nakikita mo na, i-draw mo pa din, okay? Kasi dito sa problem na to, no, as I always say, no, sa lahat ng mga naging handle ko, class, the most common problem is not knowing the figure. Ang ginagawa ng iba, class, is pinapattern nila yung solution, pinaplus nila, minaminus nila, or what. Ako, basta nagkakamali ng sign. Okay? Dito sa mga ganitong problems, class, walang pattern yung solution. No? You have to draw the figure to be able to decide kung anong gagawin. Ipa-plus mo ba siya or i-minus mo ba siya? Okay? Walang pattern dito. No? So, pakiusap lang, no? Huwag kayong mag-pattern kasi kapag pinattern mo siya, magugulo ka talaga. Sobrang magugulo ka dito. Okay, sobrang dali lang ng topic na to. Okay, sobrang dali lang provided that hindi ka careless and hindi ka magpa-pattern. Kasi kung magpa-pattern ka, sobrang dami ng possibilities na pwedeng mangyari. Okay? I suggest that you just draw the figure.
Tapos, mag-decide ka. Okay, and first, no, first draw the figure, and second, draw the figure talaga eh. Draw the figure talaga. Okay, kasi sa second class, may ingat, sabi ko sa'yo, do not trust the given figure sa'yo. Okay, syempre yung mga angles, fix yan, pero yung mukhang itsura niya, huwag mong paniniwalaan. Katulad nito, class. Tingnan mo yung BC. If titingnan mo yung figure, class, medyo, medyo papunta siya sa north eh, no? Pero kung tatanungin ka, medyo papunta sa east, di ba? Leaning sa east, kung titingnan mo siya ng maigi, medyo naka-incline siya dito. Okay lang. Ako, kung para sa inang na-imagine, no? Okay. Hindi siya going directly to the north, no? Kapag in-assume mo directly to the north, mali ka na agad. Okay. Do not do assumptions unless stated sa problem, no? Minsan kasi kapag ka nagbibigay ng mga figures, medyo deformed talaga siya, no? So, huwag ka maniniwala. And try natin i-drawing class. Yan, no? Yung bearing ng AB na lang muna. The bearing of AB is north, 41 degrees, 35 minutes east. Okay, so this is the bearing of AB. Now, class, if we will get the bearing of yung back bearing, okay, yung BA, okay, the bearing of the back bearing for points A and B, yung BA, yan ay south 41 degrees 35 minutes east. Okay, so sir, saan nanggaling yun? Okay, nanggaling yun sa basic trigonometry natin, class, di ba? Kapag kami parallel lines, class, okay, itong angle na to ay equal sa angle na to. Para sila na magnitude, pero magkaiba, west pala ito, sorry. Para sila ng magnitude, pero magkaiba sila ng direction. Okay, yung from A to B, papuntang east of north. Yung B to A naman, papuntang west of south. Ayan, ito yung west of south. Okay. West ng south. Okay lang? And so, doon nang galing yung figure natin na yan. Makikita mo dito sa figure, dito sa upper right. Yan, no? This is the bearing BA, this is the back bearing. No? Okay. The magnitude of this one is 41 degrees, 35 minutes. Okay. Now, class, ang hindi mo alam is, nandito ba to? Or nandito? Kasi sabi nga sa'yo, di ba, huwag kang magtitiwala sa figure. Okay, doon sa nakikita mo, huwag kang magtitiwala. Huwag mong i-assume agad. Okay, gawin mo, class, pag-plusin mo. Okay, so, i-plus mo, eto, 41 degrees 35 minutes, tsaka ito, tingnan mo kung lalagpas siya ng 180. Kasi kung lumagpas siya ng 180, class, okay, ibig sabihin, nandito na siya. Try natin, na pag-plusin natin. So, 41 degrees 35 minutes plus 129 degrees 11 minutes, yan ay equal to 170 degrees 46 minutes. Okay, so that is the angle, okay, from dito to dito. Hindi siya lumagpas ng 180. So, ibig sabihin, class, nandito siya sa west of north side. Tama ba? Nandito siya sa quadrant na ito, class. Okay? Yan yung actual. Okay, so ibig sabihin, class, kung kukunin mo yung bearing ng BC, ito yung bearing ng BC, class. Okay? Doon sa figure, andito, sobrang liit. Hindi mo lang makita. Kasi nga, 10 degrees lang siya. Kung titingnan mo sa figure, hindi halos makita. Pero anyway, yan, maliit lang. Okay, so ang ina-expect natin is maliit lang. No? So, ganito ang mangyari, class. If you will try to refer to the figure, okay, anong relationship ang makikita mo doon sa drawing? Okay, so, sa figure natin, sabi nga sa'yo, di ba, i-drawing mo yung figure para makapag-decide ka ng ayos. Okay, anong relationship, class? Ito isang buong to, alam mo that this is 180 degrees, di ba? Sana alam mo bakit. Okay, high school trigonometry, di ba? Isang straight line that is 180 degrees, di ba? 180 degrees yan. Okay, so ayan, makikita mo that the total angle is 180. And that 180 degrees is composed of the BA, the interior angle na ito, 129 degrees, 11 minutes, and the bearing of BC. Okay lang? So, ganun siya, no? And so, if we will try to write the equation, ganito yung mangyayari, class. Yan. Tapos, kapag sinolve mo yan, class, by using your shift solve or algebra, makikita mo, the angle of BC is 9 degrees, 14 minutes. Okay? 9 degrees, 14 minutes. Ngayon, sa ang quadrant?
nandito siya. Okay, that is west of north, no? Nasa kaliwa nung taas. Ganun siya, no? And so, class, please, no? Please, para tumama sa exam, no? Huwag niyo shortcut din, no? Kasi the more na tamadin kayong mag-analyze, the more na mahihirapan kayo. Okay, so, ano lang to, no? Sobrang dali lang ng surveying if naiintindihan mo siya. Okay, madali lang siya kung naiintindihan mo. Kaya please sana try nyong intindihin. No? Huwag kayong mag-pattern ng solution kasi pag nagpa-pattern kayo, lalo kayong mahirapan. So, it's up to you kung paano nyo i-approach tong course na to. No? Pero yan, nagbibigay na lang ako ng tips sa inyo. Yan, class, try naman natin kunin yung, yung sa CD naman. No? Yan, class. Given ka ng interior angle, ito 88 degrees, 35 minutes. Okay, so that is the angle from BC to CD. Okay, ito yun. If hindi masyadong obvious sa figure. Okay, yan yun. Now, class, if you will try to analyze the figure, class, yung 88 degrees 35 minutes na yun, that is composed of the angle CB, yung bearing ng CB, and yung bearing ng CD. Okay, kaya ang working equation natin dyan is, the sum of the bearing of CB and CD ay equal to the interior angle 88 degrees 35 minutes. Sabi sa inyo, 'di ba? Ayan, makikita mo, hindi siya katulad kanina na 'di ba? Yung equation, 'di ba? Magkaiba kasi ibang situation ito. Okay? Ang daming situation na pwedeng mangyari. So if you will try to get a pattern, lalo ka mahirapan, no? So ang gawin mo na lang, i-draw mo na lang yung figure. Okay? Ayan, so alam natin figure, no? So alam natin that the bearing of CB, yung magnitude nun ay equal sa bearing ng BC. BC, CB, parehas yung angle. Okay, magkaiba ng direction syempre. Kasi yung CB, going sa southeast. Okay, ito yung CB, 9 degrees, 14 minutes. BC, northwest. CB, southeast. Okay, ito southeast, CB. And so, always draw the figure para makapag-decide ka properly doon sa tamang approach, no? Madali lang to kung tinry mo i-draw. Substitute the values. And so, the unknown is the bearing of the CD. Makakuha mo, the bearing of CD is, yung angle ay 79 degrees, 21 minutes. Now, paano ka makapag-decide kung saan yung direction? Tingnan mo yung figure. Okay, so this is west of south. Okay, so west of south. 79 degrees, 21 minutes, west of south. Okay, so ito yung sagot. Now, class, try natin isolve yung yung DE naman, no? Okay, paano yung DE? Okay, ibang figure na naman. Okay, so, class, the bearing of DC, yung magnitude nito ay parehas doon sa bearing ng CD. Okay? And so, this is 79 degrees, 21 minutes. This is the unknown angle, DE. Ito yung DE. Okay, you know that this is 90. Okay, 90 din ito. Okay, paano natin ito i-relate? So, maraming ways. Okay, maraming ways dito. Marami kong makikita ang relationships dito. Pero, ganito yung ginawa ko, class. Okay, so, maraming way dito, As long as mag-arrive ka sa tamang sagot, then why not, no? As long as tama siyempre yung solution. Plus, ang ginawa ko, yan, etong 180 degrees na to, plus yung bearing ng DE, ano na yung nabuo ko? Ito na. Ba? Okay, 180 degrees plus the bearing of DE, saan yan equal? Plus equal yan doon sa angle na mabubuo ng DC, tsaka yung interior angle. Tama, di ba? Parehas lang. Dito siya nagsimula, dito siya nag-end. Okay, doon ang galing equation ko. So, bearing of DC plus the interior angle. Okay, so, yan. Equal din siya sa 180 plus the bearing of DE. Okay, so, this requires practice, no? So, practice lang. Para makita mo agad yung relationship. Kasi pag nakita mo na yung relation, i-set up mo lang yan. Tapos, substitute mo yung values. Tapos, may sagot ka na. Katulad yan. Okay? And kapag tinry mo i-solve yung, yung angle, makikita mo, the angle is 31 degrees, 51 minutes.
Now, for the direction, ikaw magde-decide. Siyempre, ano ba yung sinasabi dito sa figure mo? Ayan, sabi dito, this is west of south. Okay, so you have your west of south pa din. Okay, so that is the bearing of DE. Yeah, so for EF naman, okay, so ito na yung kino-consider natin. So, dito tayo. Okay, the interior angle is 135 degrees, 42 minutes. Okay, this angle, kakasolve lang natin. Sabi natin, this is 31 degrees, 51 minutes. Okay, anong relationship? Ayun o. Nakita mo, isang buo ulit to. Ay, di 180 yan. Okay, ano yung nagko-compose sa 180? Sabi mo, yung 180, sir, ay kino-compose ng bearing of ED, the interior angle, and the bearing of EF. Kaya naging ganito yung equation natin. Okay lang? And so, substitute natin yung mga known values. Alam natin yung bearing of ED. Di ba? Alam natin yung angle nun. Okay, substitute natin. And substitute the values. Makuha mong angle of EF is 12 degrees, 27 minutes. Okay, so refer to the figure para makita mo yung direction. Sabi sa figure, that is east of south. Okay, kanan nung baba. And so you have your bearing of EF. And last but not the least is the bearing of FA. Okay, for the bearing of FA, so draw the figure tapos decide kung ano yung relationship na makikita mo, class. Ang ginawa ko, class, ganito. Ito 180. Tapos ito, bearing of FE. Yung bearing of FE plus the bearing, plus 180 degrees ay equal to the bearing of FA and the interior angle. Okay lang. And so, the interior angle is 118 degrees, 52 minutes. Okay, so ayan. Substitute the values na alam natin yung FE, the angle of that is similar to EF. Substitute. Final answer. Okay, so this is your answer. So you will get angle of 70 degrees, 35 minutes. Okay, and the direction is east of south. Okay, so kanan nung baba. Yan lang. Di ba? Madali lang. Di ba? Madali lang kung na-imagine mo yung figure. Okay, so draw the figure, tapos decide paano mo i-relate yung mga angle sa isa't isa. Kasi madali lang to, ano? Yung nga lang, yan. Madali, pero may itong madali, di ba? Sobrang ikli lang na solution. Okay, madali, pero prone to error. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, class, palagi nyong i-draw yung figure para maiwasan yung mga careless errors kasi madali lang to, pero prone to error siya. No? Madaling magkamali dito. Madali lang, pero madali din magkamali. No? Yan. Ang problema lalo, kapag simula pa lang mali ka na, kunyari yung BC mo, mali. Lahat yan mali na. Okay, so expect that kung hindi mo makuha yung BC, mali na lahat hanggang sa dulo. Kaya, i-draw nyo yung figure para maiwasan yung mga careless mistakes kasi yun lang yung pwedeng maging source ng error nyo. Okay? Ayan. Kapag merong mga parts dito sa solution na hindi masyadong magets, okay, so do not hesitate to ask for clarifications. No? So, sir, paano mo nagawa yung mga relations or what? Okay, tanong mo na lang, no? Okay, or PM mo ako tapos discuss natin. No? Collab tayo. And so this is the answer for sample problem 2, no? Summary of answers. And class 3 natin, azimuth naman, no? Forward. Okay, forward. Okay, ang gagawin natin class is, parang kanina lang din, pero in azimuth form naman. No? Kanina, puro mga bearings. So, ngayon, azimuth naman gagawin natin. Okay, class, since nakakuha na natin mga bearing kanina, pwede natin ano na lang siguro, no? Kunin na lang natin yung bearing, tapos i-convert natin into azimuth. Okay? Para makita mo naman, paano ba ginagawa yung mga azimuth? Okay. Since hindi sinabi doon sa problem kung ano yung reference natin, sabi nga natin, di ba, kapag ka-azimuth, dalawa yan. We have the north and we have the south. Sir, saan ang reference natin if hindi stated sa problem? Okay, sabi natin, use the north. Okay? Inopen ko lang yung possibility na baka south. Okay, so yung mga matatandang engineer kasi, no, yun yung gamit nila, no? Okay, so hindi ko rin alam kung bakit yun yung gamit nila kasi hindi in-explain sa amin dati. Pero basta, ang alam ko lang dati, basta yun. Okay, so hindi sa amin in-explain bakit ganun. Okay, and sa ibang school, no, mayroon akong student last term. Nag-comment siya doon sa isang YouTube tutorial ng surveying din. Tapos tinanong niya, sir, kapag hindi stated kung saan ang reference ng azimuth, ano po yung i-assume namin? Okay, so
from ibang school yun yung creator na yun. Okay, from ibang school yun. Okay, ang sagot sa kanya is that from the south daw. Okay, from the south. Yun yung turo sa ibang school. So ayun, medyo na-confirm ko na ay at least hindi kumbaga hindi lang kami yung may alam na south. Parang ganun. Okay? And kung bakit south, hindi rin alam nung content creator na yan. Nag-tutorial siya pero yan, tinanong bakit daw ganun. Sinare lang sa akin yun ng student ko. Ayan, so tinanong niya bakit ganun, sir. Sabi niya, hindi din niya alam, pero basta yun yung tinuturo sa school nila. So, ayan, tinuturo din pala sa iba school na South ang reference. Okay, pero yun yung dati. Okay, pero yun nga, since may reference tayo na sinasabi ay North, huwag na natin kontrahin yung reference, no? Pero yun lang, at least aware ka na meron nag-exist na ganun na South ang reference ng iba. Anyway, North tayo, North. Hindi sinabi, so we will take the azimuth from the North. Okay, from the North. Okay, so if the bearing of BC is 9 degrees 14 minutes west of north, what is the equivalent azimuth, no? From the north, kasi hindi sinabi. Malay mo sa exam, no? From the south na. Okay, anyway, and from the north muna tayo ngayon. Okay, ito yung bearing. Convert natin into azimuth. Class, ganito mangyari, class. Ito yung bearing. Okay, the azimuth is measured, kung hindi sinabi, from the north. So, ito yung reference natin. Okay, clockwise. Ano yung angle na na-create niyan? Okay? Refer to the figure, draw the figure, syempre, para makapag-decide ka ng maayos. Tapos, analyze ano yung relationship. Makikita mo, class, pag inad mo yung azimuth, ito yung azimuth, alpha ginamit ko para azimuth, diba? Alpha, azimuth, and azimuth of BC plus the bearing of BC equal sa isang buong bilog. 360, diba? Ayan o, azimuth, hanggang dito, plus the bearing, makakabuo ka ng isang bilog. So, 360, yun yung relationship nila. Okay? So, kapag tinry mo i-substitute yung value of the angle of BC, so 9 degrees 14 minutes, you will get the azimuth of BC 350 degrees 46 minutes. Sir, kailangan pa ba ng north, south, west, east, mga ganun? So, hindi na kailangan, okay? Ang azimuth is given in angles only. Okay, angles lang. Okay, I mean, syempre, pwede din grad, or, pero wala yung north, south, east, west, no? Wala ka na isusulat na ganun. Angle lang. Okay, kapag binasa mo to, this is, if hindi stated, this is 365 degrees 46 minutes from the north, clockwise. Ganun ang azimuth, na? Okay, so this is the final answer na wala ka na ilalagay na north or south or east or west. Wala nang ganun. Yan lang. Okay, so this is the final answer for the azimuth of BC. Okay? Try natin yung CB. Yung CD naman, BC, CD naman. Okay. CD, ito yung CD. This is the azimuth of CD. Okay? Anong relationship? This is the bearing. This is 180. Okay, so pwede natin sabihin that 180 plus the bearing of CD ay equal to the azimuth. Tama ba? Ayan. So, the azimuth ay equal to the 180 plus the value of the angle. Okay, so the azimuth of CD is 259 degrees 21 minutes. Okay? And for now, please i-draw nyo yung figure. Kasi kapag nagkamali ka ng isa, tuloy-tuloy na yan, no? Tuloy-tuloy na yan. Okay, so, iwas lang sa mga common mistakes. Okay, so, kung record ko na lang talaga, no? Record. Kasi yung iba kasi mga nangungopya lang tapos hindi naman nila alam kung paano nila nakuha yung mga solution Walang figure, tapos biglang nagmamagic. Okay, sana kung sobrang galing Okay, pero yung iba kasi, parang bagsak sa prelim, tapos biglang mag-convert ng angles Mga ganun. Okay, so probably mga nangungopya. Anyway, okay, so wag sana ganun, no? And so, na lang sa exams, no, and assessments, para sigurado na lang, no, i-draw nyo yung figure, no, required ang mga figures. Okay, anyway, ayan, so, the azimuth for CD ay equal to 259 degrees, 21 minutes. Okay, record yung figure, para sa inyo din, di ba? Para iwasan yung mga common mistakes. Now, for the DE naman, plus, so the angle
Okay, sorry, the azimuth of DE is this angle. Okay, so that is composed of DE and 180. So pag plusin ulit natin, 180 plus the bearing of DE, yung angle niya, okay, so makuha mo yung azimuth. Ayan. Yung pag-convert ng azimuth class, may ano yun, may, siguro kung sanay ka na, no, kahit imagine mo lang, sobrang dali lang, ipa-plus 180, minus 180, hanggang ganun lang yan, no. Dali lang siya, if sanay ka na. Okay, pero kung hindi pa, katulad ngayon, okay, so please always draw the figure. Okay, madali lang naman, di ba? Ayan, pagpa-plus mo lang. 180 plus the DE equal to the azimuth. Ang class, ito naman, EF. Okay, so in this case, class, this is 180. This is the bearing. Okay, this is the azimuth. Okay, so ano naman relationship? The azimuth plus the bearing ay equal to 180. Substitute the values, compute for the angle, you have your azimuth. Okay lang? So, dito lang nanggaling yan. Nanggaling yan sa angle plus bearing ay equal to 180. So, algebraic manipulation, 180 minus bearing. Kaya ito yung bearing. Makuha kami azimuth. That is the azimuth of EF. Okay, so last but not the least, FA. Okay, so for FA class, makita mo, ito ay the azimuth. This is 180. This is the bearing. So, azimuth plus the bearing ay equal to 180. Okay, so azimuth ay equal to 180 minus the bearing. Final answer. Okay, so that is the final answer, no? So, that's it for today. Okay, so, ayan. If nakasunod ka doon sa discussion, then very good, no? So, madali lang naman kasi talaga to. Okay, yun nga lang. Okay, so, prone to corrections, prone to mistakes. Okay, so, sobrang daling magkamali dito. Hindi dahil mahirap. Okay? Sobrang daling magkamali kasi yung sa figure, no? Kapag mali yung imagine mo, tapos hindi mo din drawing, tapos nagrekta ka ng sagot, okay? Yan lang, no? Wag lang kampante. Okay, so, and practice. Yan, tapos draw the figure. And so if there are no more questions about this topic, then that's it for this lecture. Okay, so see you again next lecture. Okay, so thank you for listening. Okay, so goodbye.